And I'm back. In today's episode, we are going to talk the basic things you need to know before getting a credit card. Ang dami na, di ba? Nalala ko yung huli kong video. I have like 2 videos discussing about BPI, Blue Mastercard Rewards. Tapos yung isa, The Simplicity. Actually, dalawa. City Simplicity and then the City Rewards. Kung tama pagkakalala ko. But you can check down below. I'll post the videos as well. Matagal na yun. That was like 2 years ago. Right? Hindi ko na nasundan. And I'm so sorry about that. Kasi nabisi ako. Ang dami kong ganap sa buhay. Hindi ko na nasundan. May mga tanong din na hindi ko nasagot. Sorry naman. But yeah, marami na akong time. So kung may tanong kayo, just feel free to comment down below. Okay? So once again, I have like these are new cards, by the way. So, hindi ba dito pinadala a year ago, 2 years ago, 1 year ago, 6 months ago. But yeah, I have like 5 cards right now. Papakita ko rin pala yung luma kong cards sa ibang video. And by the way, I'm going to create separate videos pala. So, one of each card. So, let's say I have the Union Bank Visa, I have the Union Bank Rewards, I have the East West Gold, and we also have Metro Bank. Oh, and also have BPI Platinum Reward. So, gagawin ko ng separate video each of these cards just to show you the pros and cons and if you want to apply for each of them. However, that's not our topic for today. Once again, we are going to discuss ano nga ba ang dapat nyong alamin at ano nga ba ang mga dapat nyong itanong sa sarili nyo if you really want to get a credit card. By the way, I am no way an expert. Hindi ako financial advisor, hindi ako financial coach, hindi rin ako expert sa mga ganitong bagay. What I'm trying to do is just give you things to learn based on my experience and some things that I learned as well from other people who use credit cards as well. And of course, some research. Siyempre, ayoko nang mabigay ng mga false information sa inyo. Baka mamaya na-dash tayo. But yeah, let's start. First thing first, ano nga ba ang credit card? So sabi ng ating friend na si Google, a credit card is a financial tool used by a bank or financial institution that allows you to borrow money up to a certain limit to make purchases, pay bills, or withdraw a cash. So from the word itself, it is owned by a private institution or financial institution. So in other words, utang siya. Right? Utang or loan. Well, ibang loan, but technically it is utang in general. So in short, picture itself or picture yourself na uutang sa tao. But this time, it's in a form of this card. Right? So pag-aari ito ng bangko. At kung hihiram ka, every time that you're gonna use this card, isiswipe mo siya or i-withdraw mo like cash or balance conversion. So kung gagawin mo yun, it is your obligation and responsibility to pay the amount that you borrow from the bank. Right? So mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga terms and agreements, ano nga ba yung consequences for using cards, and what are the things that you have to expect. Right? So yan ang ibig sabihin ng credit card. Now, so ang credit card is a tool that you can leverage to borrow, to invest in your credit score, to invest in your relationship within a bank. Right? So, hindi lang siya, pag sinabi kasi ng credit card, at least in my own perception, simula pa noon, pag naririnig ko ang word na credit card, para sa akin, para siyang horror dati. Kasi parang, alam mo yun, bakit ako uutang sa bangko kung pwede man ako humiram sa tao? At least that was my thinking before. Tapos, inisip ko pa dati, pag hihiram pa ako, ang laki ng interest ng babayaran ko. So, pag magsaswipe ako, sabihin natin, swipe ako ng 3K, baka bayaran ko dyan is like, what, 3.5 or 4K? But then, as I expound my knowledge in terms of financial literacy and how things work with credit and debit card, I was able to understand na depende pala ang kakalabasan sa kung paano mo gamitin ang isang credit card. Right? So,
Ano nga ba ang pinagkaiba ng credit card and debit card? When we say debit card, it is owned by you. So example, savings. Savings, it's either savings na ikaw ang nagpapasok sa bangko or savings in a form of payroll. Like, pag sumasahod ka, ipinapasok sa ATM mo. That's another form of savings. Pero in a form of payroll. So, in a nutshell, anything that is owned by you, that's savings. So, pag sinabing savings, meron siyang katumbas na card, which is a debit card. So, ibig sabihin, kada swipe mo dun sa card na yun, nababawas yun sa balance na meron ka. Unlike for credit card, this one, for example, every time isa-swipe mo to, walang nababawas sa savings mo. Instead, nagkakaroon ka ng utang sa bangko. Right? So, bakit mo naman ngayon gugustuhin magkaroon ng utang sa bangko kung meron ka namang savings, di ba? Pwede mo naman gamitin yon. Pag-uusapan natin yan. So, unahin natin pag-usapan ang dalawang klase ng credit card. Meron tayong tinatawag na secured credit card at meron din naman tayong tinatawag na regular credit card. Okay? So, when you say secured credit card, ang ibig sabihin nito ay kukuha ka ng card in a form of giving a portion of your money to the bank. So, it's like, para siyang somehow like a collateral. So, example, papayagan ka ng bank mag-avail ng credit card, pero in exchange, magpapasok ka ng pera sa kanila. For example, 20,000. So, in that 20,000, magkakaroon ka ng credit limit, let's say 15 or 18, depende sa bangko kung ilang percentage ang pwede nang i-offer sa'yo. So, that's one way to build a credit card kung wala ka pang card at all. So, this is mostly applicable for those people na wala pa kahit anong credit card. So, example, student, in fresh grads, or even employed, or even people those in corporate world na wala pa talagang alam or hindi sila na-approve for some reason sa mga banks na ina-apply nila. So, I would suggest to get a security credit card instead. However, yun na lang, parang ang point din is parang kailangan mo kasi i-earn yung trust ng company or ng bank. So, parang papatunayan mo sa kanila na through this form of this security credit card or secured credit card rather, maipapakita mo na kaya mong i-handle ang financial mo even if yan ay pera mo, regardless kung yan ay pera mo or pera ng bangko. So, on those period na naka-lock-in pa siya, minsan may lock-in pala, minsan wala. So, depende din sa bangko. So, let's say, for like in a span of 6 months or 1 year, doon sa part na yun, kailangan mo i-invest yung credit score mo, yung credit relationship mo sa kanila. At pag nakita nila na, uy, itong client ko, nagbabayad ng tama, binabayaran ng tama yung mga statement of account niya, and then maayos naman lahat ng paano ba yung rolling period or kung paano mo binamanage yung finances mo. Pag notice nila na ganun ka, that's the time that they will offer you personally to avail or to transition from the secured one to the regular one. So again, depende yan sa bangko. Minsan it will take 6 to 1 year, minsan 2 years, depende. Minsan naman, kung talagang maayos ang credit history mo, dito na ngayon papasok yung mga regular credit card. Kaya nga pala, mapapaisip kayo, paano naman makikita ng isang bangko kung eligible ako or trustworthy ako? So, meron tayong tinatawag na para siyang, how do you call this? It's like a tool or a website that all banks has an access to check kung maayos ba yung credit, rolling credit or credit history mo sa iba't ibang institution. So, example, kung meron kang loan sa mga loan shark, kung meron kang mga in-avail na services sa mga network institution, let's say PLDT, or let's say meron kang postpaid na binabayaran, or meron kang existing na subscription. So, doon sa data na meron sila, by just pulling up your name, your information, number, address, or at least your first and last name, makikita nila kung ikaw ba, kung ano ba yung ranking mo at ano na ba yung, nasa ang part ka na ba ng records, nasa ang part ka na ba nung, kumbaga yung standing mo, meron tayong tinatawag na, para siyang
ano eh, ang pagkakaalala ko, ang at least minimum na they can offer you is if ang credit score mo is at least 400 to 500. I'm not sure ha. Do not quote me on this. If it's not the right number, let me know. So yun, kung nakitaan ka nila na at least nasa minimum ka, pwede ka nalang offeran. Okay? So, be mindful sa mga bills and subscriptions and anything na may record ka na hindi mo nababayaran ng tama. So example, yun nga, PLDT, let's say, PLDT, meron kang hindi nabayaran or meron kang line na napabayaan mo na at di mo na nabayaran, and then pumatong siya ng pumatong, makikita nila yun, guys. So, for them, as a company that will offer you this kind of service, syempre, kailangan nila i-consider na, ito pala si client 1, hindi siya nagbabayad ng tama. So, dito pa nga lang sa subscription na to, din yung mabayaran ng tama, what more sa credit card ay papayaran natin sa kanya, diba? So, it's really important, guys, to be mindful and to be responsible in paying your dues. Kasi, minsan doon nagsisimula lahat, kung maayos ka sa isang, I mean, alam mo yun, you get the analogy, right? Kung maayos ang puno, maayos din ang bunga, right? So, yeah, that's the difference. Now, punta naman tayo sa regular credit card. Gaya nga ng sinabi ko kanina, syempre magtataka kayo, sabihin niyo, bakit ako kukuha ng credit card kung may pera naman ako sa savings? Pwede ko naman siyang bayaran. Now, hindi nagkakautang sa bangko. So, eto kasi yan, guys. When you build your good relationship and good credit history or credit records within a bank, natutulungan ka ng bangko sa mga bagay na kailangan mo in terms of urgency or in terms of emergency. So example, kung maganda ang relationship mo with the bank, by using credit card, pwede kang mag-withdraw through that card. So cash advance, so tawag doon. Meron din tayong balance conversion wherein kung meron kang mga unpaid transaction dun sa ibang bank, ililipat mo dun sa current bank mo, pwede yun. Although may fees, let's talk about that as we move forward. Meron din tayong tinatawag na home loan. Of course, alam natin lahat yun. Home loan, personal loan, what else? School and education loan. Alam ko meron din ganun. So, those type of loan or those type of benefits can be given to you by the bank kung maayos ang relationship mo sa kanila, maayos ang pagbabayad mo. So some of the things that you have to be familiarized with as well. Now, punta naman tayo sa exciting na part, maliban dun sa pag-cash out, maliban dun sa emergency. Syempre hindi natin, as much as possible, hindi natin minamanifest magkaroon ng emergency. But then again, credit card is a really, really good tool when it comes to this kind of unforeseen circumstances. Now, pag-usapan naman natin kung ano ang perks and rewards that you can earn while you're using your credit card. So, sabi sa ating friend ng Google, at based na rin ko sa mga experience ko sa mga cards na meron ako pala. The things that you can earn while you swipe, while you purchase, and while you use the card are points, cashback, and what else? Rewards in general. Okay. So, meron tayong tinatawag na points. So, example, sa bawat swipe ko sa card na to, I think BPI Platinum Rewards, you can earn for every 30 pesos, I think that's 30 to 35 is equal to 1 point. That's for regular card, yung blue, yung pinakita ko sa dati kong video. But for this one, if you're going to use this one, this will give you times 2. So, 2 points for every 30 to 35 pesos transaction. Diba? So, mas beneficial siya kaysa dun sa isa. But yeah, so, regardless kung BPI or not, yung card, isa sa mga perks is yung points. So, for every transaction na swipe mo, may katumbas yung points. Meron tayong limit kung magkano ang katumbas ng isang point. So, sa ibang card, so example, I have East-West. So, example sa East-West, this is 100 pesos equal to 1 point. So, medyo mataas ang earning points, but that's fine. Kasi hindi mo naman bibilangin sa bawat
swipe mo. Bibilangin mo ba yun na pag nag-grocery ka ng 4,000, magkano na ba yung na-earn kong points dito? Di ba naman mga bibilangin yun? So, i-accumulate mo lang siya dun sa online bank na meron ka. I-check it from time to time kung may pumasok na points sa bawat swipe nyo. So, maliban sa points, meron din tayong tinatawag na cashback. Kaso, wala akong card na walang cashback. Kasi hindi ko siya prefer. However, depende yun. Depende sa'yo. Kasi para sa akin, hindi ko nakikita ng sarili ko na magka-cashback. Kasi parang nalulugian ako. Alam mo yun. Sa akin lang to guys. So, it's up to you. You do your own research for that. But, when you say cashback, same thing siya ng points. So, pag nag-swipe ka, may katumbas na cashback. Pero, so, when you say cashback, babalik siya sa bank mo. Babalik siya. So, para siyang lalabas na, ano ba tawag? Example, for every 100 pesos is equal to 1 peso cashback. Hindi ako sure kasi again, wala akong cashback na card. So, you might want to do your personal research for that. So, para siyang points in a form of cashback na ibabalik sa card mo. Pag na-accumulate mo yung cashback na yun, so for example, nakaipon ka na for like, let's say 2,000 cashback sa card mo. Siyempre, good as cash yun. Good as cash siya na pwede mong gamitin sa ibang transaction mo or pwedeng mabawas pala dun sa SOA or bill na meron ka. Yung points naman, pag na-accumulate mo siya, let's say nakaipon ka na ng let's say 10,000 points. Pwede mo siya i-convert into travel ticket. Pwede mo rin siya i-convert into cash, how do you call this? Cash to credit or credit to cash. So, parang ano siya? Parang ibabawas siya sa current SOA, gaya ng binanggit ko. So, what else? Meron din tayong tinatawag na yung gift check itself. So, I think I was able to, I did mention that sa dati kong video about UPI, wherein kung naipon mo na yung points na meron ka, pwede mo siyang i-convert into GC. So, example, GC ng SM or Robinson. So, pag na-convert mo na siya into gift check, of course, gagamitin mo yung gift check to do your own purchases, groceries. Alam ko, pwede rin siya sa department, pwede siya sa mga appliance center. Basta make sure lang guys ha, na yung kung i-convert mo siya into gift check, doon mo talaga siya gagamitin. So, example, Robinson's appliance worth, let's say, 10,000 gift check. Alam, doon mo talaga siya gagamitin. Kasi, hindi ka pwedeng kumuha ng gift check for Robinson Supermarket, pero hindi mo naman pala siya gagamitin. Okay. May mga expiration pala yun, hindi ko lang sure, kasi hindi ko pa siya trinay. Iniipon ko pa kasi yung points ko. So, right now, meron akong almost 6-digit points sa akin BPI Drive, pero may in-achieve kasi akong specific amount, kaya ayoko pa siyang i-withdraw, ayoko pa siyang i-convert, pero once I do, I'll do a separate video for that. Next, punta naman tayo sa how do you pay your credit card. So, just like the usual payment kapag bumibili ka sa mga, let's say, online shopping, but this time, for a credit card, there are a lot of ways to pay. So, some of the form or method, we have bank transfer. So, example, yung pusa ko, maingay. Kaya. Sorry. So, example, from your savings, ita-transfer mo siya dun sa credit card balance mo by just entering your bank account information. Pwede yun. So, of course, kung merong online bank transfer, meron ding physical branch. So, meron pa bang gumagawa nito? Pero siguro, meron pa naman. Pero, that's another way. So, pag sabihin natin napadaan ka sa physical branch mo, pwedeng doon ka na magbayad. Kesa naman sa mag-transact ka pa online, sabihin natin wala kang internet, pwede naman yon. Another way is to pay through kiosk. So, marami tayong nakikita ng mga kiosk from time to time. Meron sa mga mall, yung iba sa convenience store, minsan yung iba nasa gilid na nga lang eh. Basta, mga kiosk ng mga 7-Eleven, kiosk ng, yung parang ano ba, yung Paymaya kiosk, parang ganun, basta marami akong nakikitang ganun sa mga Gcash kiosk. Oo, ganun. Tingnan nyo na lang guys, mayroon dong option to pay, tapos credit card, pipili nyo yung credit card, then enter your card account information, then of course, yung amount na babayaran nyo. Meron din tayo payment center. So when you say payment center, these are like Bayad Center, Emilio Villiers, Cebuana,
just to name a few. Although hindi ko pa na-try, pero ang alam ko parang nasa 3 business days, maximum of 3 business days bago yata mag-reflect sa card or sa bank, SOA or sa bank transaction niyo. Pero I'm not sure about that. Ako, prefer ko magbayad through bank transfer. Kasi, bakit ko naman gustuhin lumabas? Kung meron namang online, di ba? All you have to do is to, of course, make sure you have internet, and then, of course, na may enough funds, yung savings na pagbabayaran mo. Yung savings na pagkukunan mo rather, papunta dun sa credit card mo. Now, what are the things to know in terms of paying? In terms of paying your cash or your card. Right? So, meron tayong tinatawag pala sa mga iba. Parang kasi ako nakikita ganitong question sa Facebook. Hindi nila maintindihan na pinagkaiba ng billing sa statement balance. So, when you say billing, ito yung, kumbaga sa sahod, cut off. Ito lang yung pinakamadaling paraan ng pag-i-explain ko. Dati hindi ko rin siya naiintindihan, pero nung maintindihan ko na siya, ganun pala yun. So, parang payroll mo sa office. Parang, kunwari, ang sasahurin mo sa 30th ay yung cut-off na pinasok mo from, let's say, from the 5th of the month up to the 15th. Yun ang sasahurin mo. So, same yun sa credit card. So, example, kung ang cut-off mo ay 20th, anything na swinipe mo hanggang sa 20th of the month, let's say June 20th, yun ay lalabas sa 30th kung 30th ang due date mo. So, makikita mo naman yan kung kailan ang due date mo doon. Minsan, may nakalagay na number of days bago lumabas ang statement. Pero minsan, ini-indicate na lang mismo eh. So, example, sa 30th. So, lahat ng trinansak mo up to the 20th, lalabas sa 30th, at yun ang babayaran mo. At yun ang nakalagay sa statement balance. Okay, so once again, statement billing is your cut-off. Statement balance is yung amount na kailangan mong bayaran. Daw pagdating sa pagbabayad, as much as possible, alam ko mahirap, pero as much as possible, please pay the full amount. Kung magkano ang inutang mo, kung magkano ang swinipe mo sa card mo, try to pay in full as much as possible. Pero kung talaga kaya, sabihin natin, for some reason, for some circumstances, hindi mo talaga siya mabayaran, it's fine, as long as you pay the minimum. Kasi dun sa card mo, maliban dun sa statement bill, dun sa billing cut-off, meron kang makikitang minimum amount to pay. So, yun ay alternative amount that you can pay if hindi mo kayang bayaran in full. But then again, I would suggest don't do it kasi meron siyang katumbas na interest. Sa bawat hindi mo pagbayad ng full, meron katumbas na interest. So, syempre, ang sunod yung magkano yung interest. Now, interest may differ from every bank. Magkakaiba sila yun. I have to, let's check. Kasi, hindi kasi ako nagbabayad ng minimum, so hindi ko alam kung magkano ang interest natin. Check natin, ha? Interest in the Philippines. Okay, so as of, this is coming from the Philippines interest rate. So, ngayon meron na tayong 5.25% interest in the Philippines. So, imagine mo guys, kung hindi mo siya babayaran in full, every month, mag-i-incur ng 5.25% on top of your bill, diba? So, dagdag bayarin kung iisipin. Pero, dahil ang sinabi ko, depende naman kung kaya mo siyang bayaran in full, please do it. Pero kung hindi talaga, I would suggest guys to just pay more than the minimum. So, example, ang billing balance mo for this month is, let's say, 10,000. Tapos, hindi mo talaga kayang bayaran. Sabihin natin, ang minimum doon is, how do you call this? Sabihin natin 500 ang minimum, diba? Baka naman kayang dagdagan. So, instead of 500, make it 3,500, 4,000, kung magkano yung kaya mo idagdag para yung interest mabawasan. Kasi at the end of
of your journey kasi papatong yan ang papatong from month to month. Tapos isang araw magugulat ka na lang, ang laki na yung bayarin mo, ang laki na yung statement mo kasi pumatong na yung mga kinakaskas ng transaction on top of the interest. So, yep, please pay your transaction in full. Next, punta naman tayo sa saan ko nga ba ginagamit yung credit card ko. So, syempre, alam ko may mga magtatanong dyan. Miss Ren, saan mo naman ginagamit yung card mo? Right? Actually, lahat. Halos lahat ginagamit ko yung credit card ko. Siguro kung mag-cash man ako kapag, let's say, kakain ako sa isang food chain na walang card, doon lang ako mag-cash. As in, card ko na ginagamit mo. Hindi dahil sa wala akong pambayad, hindi dahil sa gusto kong magkautang, kung hindi dahil gusto kong ma-leverage. Gusto kong i-leverage yung rolling period ko on how I build my wealth sa bank. Kasi, nga pala guys, please be mindful na kung mag-swipe ka ng card, every time you swipe your card, make sure na meron kang pambayad doon in advance. So, example, grocery, mag-grocery ka, let's say worth 4,000. Make sure may 4,000 kang pambayad na abang. Kasi kung wala, ikaw din, mahirapan ka. So, saan ko nga ba ginagamit? Of course, kaya nung una ko nabanggit grocery. As in, never ako ng grocery ginamit yung card ko. Simula na magkakalit kayo ako. Kasi dati, savings yung ginagamit kong card, debit yung ginagamit ko. Mula na magkakalit card ako, lagi ko na siya ginagamit. Aside from groceries, ginagamit ko na siya for online and store transaction. So, alam niyo na yun guys, yung mga online transaction natin dyan, sa lahat ng platform, ginagamit ko yung credit card ko. Another thing is for delivery, food delivery. Yung mga Food Panda, yung mga Grab na yan, card din yung gamit ko dyan. Meron ding bill payment. Bill payment like, kunwari, yun nga, yung subscription, yung internet, yung kuryente, lahat yan, credit card yan. Tapos, what else? Pagbibili ako ng ticket, pag-ease of air, sa mga airline, or anything in online in general. Anything na pwedeng gamitan ng card. Kasi lagi kong tinatanong pag nasa store ako, like let's say restaurant. Nagtatanong kasi muna ako, do you accept card? Pag sinabing yes, ay, music to my ears. Pag sinabing yes, card agad. Pero pag wala, you have Gcash, pinaka-least option na yung cash para sa akin. But yeah, those are options, or those are the platform that I use to maximize my credit card. So, once again, bago ko sinaswipe ang card ko, minimake sure ko na meron akong pambayad. Kung hindi man, alam kong may parating akong amount na kaya kong bayaran. Alam niyo guys, marami pa sana akong ikakwento eh, kaya lang malulubot na yung phone ko. So, I think let's talk about 2 topics more and then let's discuss na lang sa ibang video kasi malulobot na siya. Sorry, wala pa tayong mamili ng camera. But yeah, next we have... Yes! Wait lang, yung pusa ako lumabas. Sorry. So, yun guys. Commercial lang. Yung pusa ako lumabas. By the way, I have 13 cats. Diba, ang dami? I have 13 cats. Lahat sila rescues. Kasi, alam mo yun, pag wala kang mapuntahan ng tahanan, walang magpapakain sa'yo, hindi ba't masarap sa pakiramdam pag meron isang pamilyang tatanggap sa'yo? Commercial! But yeah, I have 13 cats, I have 1 dog, Shih Tzu. Sana madagdagan pa. In the future, na-try pa ako sa ko pa kaya. But yeah, ano ba yung sinasabi ko? Ayun, so, next topic we have is, how do you apply for credit card? Kasi syempre, pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, hindi ko lang din naman papanggitin paano mag-apply, di nonsense. Diba? So, paano nga ba ako nag-apply? Yung unang-una, like the very first card that I got was my BPI Blue Mastercard. Yun naman ay hindi ko siya in-apply. Inoferan ako ng BPI. Kasi, nung una, bali tinawagan ako ng isang representative sa BPI na, ma'am, you're eligible for credit card. This is the Blue Mastercard. Ang credit limit ko that time was 30. Yeah, I started with 30,000. Kasi, isipin mo, like, para sa isang baguhan na walang credit card, 30,000 is more than enough for me that time. So, parang ako,
tinanong ko kasi yung tumawag. Sabi ko, ano yung naging basihan nyo? Bakit nyo ko ino-offera ng card? Kasi wala naman akong ano sa inyo eh. Like, wala naman akong time deposit. Yes, may savings ako, pero magkano lang naman laman yun. Like, basta maliit siya, alam mo yun. Pero kasi, yung savings ko na yun, that's been running for like 10 years. Oo, isang dekada na siya. Tagal niya. Tas, hindi naman ganun malaki yung pera, pero hindi siya nagze-zero balance. Come and go yung transaction. So yun, so yung sabi niya, as a loyal customer for being with the bank for more than 5 years, and nakita naman namin na credible ka naman since you also use this card as one of your payroll. Isa pa pala yun, guys. Maisingit ko lang, no? Para sa mga first timer, it is best advice na kumuha ka ng card dun sa kung nasan yung payroll mo. Kasi dun papasok yung malaking amount, di ba? Kasi alam naman natin na sabihin natin, regardless kung malaki yung hindi yung sahod mo, continue siya, di ba? Like, consistent yung pagpasok ng sahod mo monthly from time to time. So, I would suggest dun kayong magsimula. So, yun. Ipay kasi una kong payroll. Kasi nga may savings ako dun. Tapos, inoferan ako. So, sino ba ako para tumanggi? However, bago ko ginawa yun, nag-research ako guys kung ano bang mapapala ko dito pag tinanggap ko, pag inaccept ko. So yun, fast forward, eto na ako. But yeah, so one way to apply is through online. So meron silang, kada bangko, meron silang online website or meron silang application. So you can apply, just search mo lang, sabihin natin, BPI credit card, search mo, tapos click mo lang yung apply, tapos hindi ka ng mga cards doon. Pili ka kung ano sa tingin mo suitable for you. So one thing, online, then we also have yung mga walk-in dun sa physical branch mismo. Minsan nag-offer sila guys Kaya ako nalaman yun kasi nung mag-open ako ng savings sa Metro Bank, tinanong ako, may card ka na po ba? Sabi ko, mayroon. So, anong bank to? Ganyan, sinabi ko lahat ng details. Gusto mo po bang mag-apply ng credit card dito? So, parang para sa akin, meron pa pala yun. Like, meron kung ano yung meron sa online, meron pa rin pala sa physical branch. Kasi akala ko, kaya nga sila nag-transition into online. Kasi, like, convenient. Pero yun, another way is to go to the physical branch. Once again, as much as possible, kung saan pumapasok yung malaking pera nyo. Then, we also have yung, how do you call this? Yung mga agents sa mall. Legit talaga. Like, nag-aano talaga sila, nagpapasa sila ng application, guys. Pero, be careful. Bakit? Based sa experience ko ulit So, one time, galing akong grocery. Nanakad ako. Tapos, may nag-offer sa akin ng agent naman. Gusto mo bang mag-apply ng card? So, syempre sabi ko, meron na kasi akong card. So, okay naman na to. Sabi niya, ano lang ma, parang alternative lang. Dagdag lang sa card mo kasi baka naman, who knows, may mga special offer sa bank na yon. Eh, yung bank na yon, wala pa ako noon. Like, wala akong savings doon. Ano nga ba yung card mo? Tingnan ko nga. Eto, East-West. So, wala akong savings sa East-West. So, etong bank na to, etong agent na to lumapit. Fill out ka lang ng form, pasa ka lang ng ID card, picture lang, tapos any billing information, tapos ano nga ba? So, valid ID, picture lang guys, pinicturean nila yung valid ID ko. So, valid ID, billing statement. So, when you say billing, anything na nagbibill sa'yo, kunwari, subscription, kuryente, basta anything na nakapangalan sa'yo. So, pinicturean nila yung billing statement ko. Tapos, nangihingi sila ng proof of income. Pero nung time na yun, wala akong binigay kasi sabi ko, that time kasi nagtatrabaho ako sa bank. So sabi ko, yung payslip ko sa namin, hindi siya visible ilabas. Like, dun lang, internal siya eh. So sabi niya, okay lang, ganito na lang. Mag-provide ka na lang kung magkano yung income mo. Ganun. Pero depende yun guys kasi I think sa iba, lalo pag first time ka mag-apply, tas wala ka pang any records sa ibang bank, I think they really require proof of income. Pero siguro kasi meron na ako yun. Parang nilagay na lang niya dun sa phone ko magkano yung income ko, nilagay ko. Yun, tapos, yun na nga. So, fast forward, tinawagan niya ako. Sabi niya, ma'am, na-approve yung East-West, yung East-West application mo, congratulations, ganyan. Tapos sabi niya, although hiningan niya naman ako ng permission, sabi niya, pwede ko ba kayong i-apply sa ibang bank just to para ma-qualify ka rin. So sabi ko at that time, kung na-approve na ako sa East-West, hindi ko naman na kailangan ng ibang card. Kasi okay na ako at that time, like, 4 na yata yung card.
Tapos sabi niya, try lang natin ma'am, try lang natin. So sabi ko, sige, wala namang mawala kang di-reply ako, di ba? So yun, hindi okay na. Nagulat ako na yung dumating, tapos yung mga tumatawag sa akin, ang dami na nila, like, tumatawag na yung Metrobank, tumatawag na yung Union Bank, kahit meron naman na ako, tumatawag na yung, ano ba, RCBC, tumatawag sa akin na, ma'am, I can see here in our system that you have applied for platinum card. So sabi ko, hindi ako nag-apply sa RCBC ha. So parang naisip ko siya, wala naman ako bang maisip, kasi hindi ako nag-apply. Wala rin nag-refer sa akin, as in wala. So, pwede pala yun na, pag mag-apply ka sa isang agent, i-a-apply ka rin niya sa ibang bangko. So, kung nag-a-apply ka, yes. I mean, kung gusto mo ng ganong setup, pwede yun. Pero para sa akin kasi, I think it's too much kung ang in-applyan ko lang naman ay isang bangko, tapos i-apply mo ko sa iba. Parang ang hassle nun, di ba? Parang that's a lot of responsibility. Pero kung gusto niyo ng ganon, pwede naman. But yeah, just be careful on giving your details, your personal information. Hanggat maaari, hindi nila dapat picturean ang mga personal data na meron ka. Paano ba? Yung ID kasi okay lang yun, kailangan talaga nila kasi yun for verification purposes. Pero yung payslip, I think, pwede mo siyang ma-negotiate. Ano pa ba? Minsan, pag tinanong nila, sabihin nila, meron ka na po bang credit card, ma'am? Meron. Pwede po bang patingin ng existing card na meron ka? Sabihin natin, kunwari, meron akong East-West. Pwede po bang picturean yung card ni ma'am? Don't. Just don't. Huwag kayong papayag na picturean yung card na meron kayo. Lalo na yung, like, the card number and then the signature. Wag guys. Kasi, you can never get that out. Just don't. So, yun. Ang dami kong sinabi. Yun. That's how I applied for my credit card. Nalulubat na ako, guys. Kailangan ko na magpaalam. But yeah, before ako magpaalam, meron tayong thought for the day. Is it worth getting a credit card? Tingin niyo. Kasi kung ako, ang tatanungin niyo, it depends. Is it worth getting a credit card? It depends on your lifestyle. It depends on your needs. It depends on your wants. Lagi yung tatanungin ng sarili nyo, bakit ako mag-a-apply ng credit card? Bakit? Mag-a-apply ba ako kasi gusto kong mag-invest sa relationship ko sa bank at sa credit score ko? Mag-a-apply ba ako kasi may emergency ako? Mag-a-apply ba ako kasi uso siya? Uso siya kasi nowadays, even Gen Zs have credit card. Bihira ngayon yung millennial na walang card, na walang credit card. Diba? So, somehow, parang part siya ng ang tawag doon? Yung, how do I say this? Yung parang keeping up with the Jones. Ganon. So, yun. Yun ba yung rason kaya kakakuha ng card? Kasi kailangan mo tanungin ang sarili mo, ano yung magiging benefit mo doon at ano ang possible consequences mo doon. Diniscuss ko na kanina kung ano yung mga consequences na, ay hindi pa pala. Gagawa ko na ibang video sa consequence or like negative effect kapag hindi mo na-manage yung card mo. Diba? Ang dami kong thoughts sa utak ko. But yeah, I'll do a separate video for that. But yeah, as I was saying, ang pagkuha ng credit card is a responsibility. Hindi yan dahil uso, hindi yan dahil gusto mo mag-swipe, hindi yan dahil gusto mo maging part ka ng society kung saan lahat ng tao ay gumagamit ng cashless transaction. It will not define you as a person. Okay? At the end of the day, it's how you manage your finances. So, bago ka kumuha, bago ka mag-apply, bago ka mag-swipe, ang una mong tanong, bakit? Pangalawang tanong, kaya ko bang bayaran? At pangatlong tanong, ano yung long-term effect nito sa akin at sa financial ko? My name is Ren, and this is Credit Card Episode. Bye-bye!